Magandang umaga, magandang gabi mga kabaltugan. It's new day, it's new life, it's new BNE. It's me, Katie Boying again. Ang pagbabalik. So okay, nagbabalik mga kabaltugan and may bagong vlog ulit tayo ngayon. And ito ay maraming nagtatanong kung magkano nga ba ang price range kadalasan sa mga nag-work from home. Lalo na kung mga iba't ibang klase ng mga trabaho ang gagawin mo. Kasi marami kasi klase ng work from home ang madami mong gagawin. Depende lang kung ano talaga yung in-applyan mo. Ngayon, kadalasan, ang price range talaga ng mga sahod kapag work from home, kunyari, kung literal na foreigner yung nakuha mong client, pinaka-minimum na binibigay nila kadalasan, lalo kung maganda talaga yung gawa mo. Kunyari, ang project na kailangan mong ibigay sa kanila is at least 5 projects per week, at least maka 20 projects ka per month, kadalasan ang binibigay nila is $400. Yun na yung kadalasan minsan na minimum. Pero, kapag naman foreigner ang nakuha mo, pero may VA siyang Pinoy, asahan mo na may time tracker yan. Alam mo kung ano yung time tracker. Yun naman, kapag kunyari, dito sa computer ko, kapag in-install ko yun, kung ano yung ginagawa mo dun sa oras na nagtatrabaho ka, kung ano yung pinapakita sa screen, yun yung nakikita dun sa time tracker. So, kung may kagaguhan o katarantaduhan kang ginagawa sa screen mo habang nagtatrabaho, at may iba kang ginagawa na naka-time tracker ka, makikita ng boss mo yun. Kadalasan, ang mga ganon ay sinasuggest nung mga Pinoy na VA, kasi alam mo na, kapag Pinoy talaga, minsan ayaw nila yung parang mas may nakakaangat sa kanila. Kaya ganun talaga minsan ang ginagawa nila. Kadalasan sa mga sahod naman, mas mababa. Kadalasan umabot siya ng $300. Ngayon, asahan mo, may mga company naman na Pinoy talaga. Pinoy sila pero nasa ibang bansa sila, at saka Pinoy lang din lahat ng mga tao nila. Ngayon, kapag ganun, asahan mo na ang pinakamataas na sahod na binibigay ng mga yun is 20 or 25. Ang pinakamababa ng mga kadalasan na binibigay ng ganun is 10K. Asahan mo talaga na kapag Pilipino, matipid talaga sila at hindi ka nila bibigyan ng kung gano'ng kataas ang binibigay ng mga ibang lahi, hindi ka bibigyan ng mga kapwa mo Pilipino ng mas mataas. Kaya nawais yung mga nasa ibang bansa ng mga Pinoy na naghahanap ng mga nagtatrabaho ng work from home dahil alam nila na kahit gano'ng kababa yung sahod, alam na papatulan ng mga Pinoy. Kaya kadalasan sa mga ibang lahi, halos kinukuha lang din nilang mga trabahador nila or employee is Pilipino dahil alam nila na as in very talented talaga ang mga Pilipino pagdating sa mga skills kahit anong klase ng trabaho. Pero nakakatipid naman yung mga nagbabayad sa kanila kasi kahit anong klase ng rate yung bibigay nila is pinapatulan talaga ng Pilipino, lalo kapag dikit na sila. Ngayon, magkano kung sakali may malakas kang PC or may malakas kang laptop, kung kaya mo namang makahandle ng at least 3 to 4 clients per month, malaki na yung kikitain mo. Ano kung bakit? Kunyari, ang nakuha mong full-time, $400. At yung part-time mo, kunyari, binigyan ka $200. Ayun, naka $600 ka na. Ngayon, kung may mga client ka pa na per project basis, kadalasan kasi sa mga per project basis, kadalasan, ang rate, depende kung gano'ng kahirap yung bibigyan na project. Yung kapag project basis kasi, kadalasan ang pinakamahirap na is nasa $50, which is magkano nga ba ang $50 natin sa convert natin sa peso? Ito ay nasa around 2.8 yan. Ngayon, kadalasan may mga project naman na yung yung maliliit lang talaga, kadalasan binibigyan ka nila na at least $10 to $20. Magkano nga ba ang $10? Which is nasa 564. Ngayon, kung iisipin mo, yung mga nagtatrabaho ng Pilipino na nag-o-office at nag-effort na pumupunta sa site, kung ano-ano pa, gaya sa akin, nung first day of work ko, ang per day ko lang is nasa 400. Ngayon, kung isipin mo, nasa trabaho ka lang sa work from home, tapos
ang kaya mong kitain sa isang araw, mas mataas sa mga nagtatrabaho sa office, di ba, sulit na rin yun. Kaya lang, magiging kalaban mo naman kapag work from home ka. Siyempre, nasa bahay ka lang, wala kang kinakausap. So, advisable ang work from home para sa mga introvert na katulad ko. I mean ko, extrovert ako noon. Pero, parang, siyempre, nawala talaga sa, habang tumatanda ka talaga, yung katawan mo. Yung parang ayaw mo na nakikahalubilo sa madaming tao. Kahit sa office, kapag ako, hindi na ako yung taong, nakikihalubilo talaga. Ako, nakikipag-usap lang ako kung kinakausap ako ng tao. Ganun na ako, hindi gaya ng dati na sobrang jolly ko. Basta yung masaya yung tao ko, palabiro, ganun. Pero ngayon, syempre, kapag tumatanda ka na talaga, wala. Magbabago at magbabago pa. At yun na nga, saan na napunta yung usapan natin. Ang gusto ko lang naman sabihin is yung mga price range ng mga kadalasan na work from home. Kunyari, ang kinita mo na is nasa 600, hindi, pwede naman gamitin natin 800 per month. Magkano nga bang 800 per month kapag kinonvert natin sa Philippine money? Nasa 45,000. Kadalasan, oh my goodness! Kadalasan, ano nga ba ang ginagamit ng mga ibang lahi para bayaran ka? Minsan, may mga ibang lahi na kaya kang bayaran through bank lang din. Kadalasan talaga ang ginagamit nila, it's either PayPal or Wise. Ano nga bang mas maganda, Wise or PayPal? Kung akong tatanungin, mas sobrang ganda ang Wise. Alam mo bakit? Kasi sa PayPal, kunyari, ang palitan, $57. Ngayon, kung ano ang palitan, yun ang susundin ng Wise. Pero, kapag naman sa PayPal ka, kung ano ang, kunyari, 57 ang palitan, sa kanya, mas ibababa niya, kunyari, magiging 55 or 54, tapos, may charge ka pang babayaran sa kanya, kaya mas lalong bababa na naman yung matatanggap mo. Pero okay na din. So, ayun lang naman ang topic natin for today's video. Kung magkano nga ba ang kadalasan nagiging price range ng mga salary ng mga work from home. Depende talaga yan kung ano yung klase ng trabaho mo. Kunyari, ang trabaho mo is na VA is yung mga ina-assist mo, yung client, yung boss mo, kung sino yung mga tao na kinakausap niya, kung sino yung mga tao na nakakamiting niya. Kadalasan, sa mga bahay ng mga yun is per hour. Alam mo kung magkano ang kadalasan na per hour nila. Ang minimum talaga ng kadalasan ng mga yun is $5 per hour. So, kunyari, ang work mo per day is 8 hours. So, if times natin, 8 times 5, 8, 16, 24, 40. At least $40 per day. Kunyari, ang trabaho mo is hanggang Monday to Friday lang, 40 times 5, magiging $200 per week. So, kung i-times mo siya ng $200 per week times 4, magiging $800. So, yun. Sa 1 month, possible na mga nai-income ng mga virtual assistant na ina-assist talaga yung mga client ng mga kung ano sila yung nagsasabi kung ano yung mga trabaho nila, sino yung i-meet nila, sino yung kakausapin, ano yung gagawin. Sila yung mas kadalasan na mas malaki yung sahod, which is umaabot siya ng 45K. Kadalasan naman, yung mga VA na bukod sa sila yung nag-handle ng mga meetings and all, kadalasan kung ginagawa pa nila ng mga graphic design, kadalasan umaabot sa per hour nila is $12. Yun na yung pinaka-max talaga, $12. So, ito times natin ulit. $12 times 8. Magkano nga bang inaabot nun? And that is $96. So, kunyari, $96. Oh, $96 times natin ng 5. Maabot siya ng 480. So, imaginein mo, nakaupo ka lang sa bahay, mag-i-income ka ng 480 per week. 480 times 4, that is $1,920. Convert natin siya sa Philippine money, maabot siya ng 100K. So, kadalasan talaga, ang pinakamataas ng sahod, yung mga assistant talaga ng mga boss mismo. Ngayon, ano nga ba yung ibang tipo ng mga trabaho ng work from home? Siguro, sa next vlog na lang yan, kasi ang topic lang naman natin for today's video is
price salary range. So ayun, sana may natutunan kayo sa akin ngayon. Dati, naalala ko, kagaguhan lang yung mga sinasabi ko dito sa vlog ko. Ngayon, nandito na tayo ngayon, nag-a-advise. Hindi ko alam kung bakit ako pumunta sa kung bakit ako umabot sa punto ng ganito. Pero it's okay. And sana, tuloy-tuloy pa rin kayong manood dito sa mga videos ko. And malay mo, may matutunan ka sa akin. And malay mo kung may mas marami pang manood sa mga videos ko, it's possible na gumawa ko ng courses ko. Kung malay mo, malay lang natin! Hindi natin alam ang future. And ayun, wag ka na magtaka kung bakit ako naka-eyeglasses ngayon. Kaya lang natin to bago tayo mag-end ng video. Nung isang araw kasi, this past few days, yung mata ko, syempre, lagi akong nakaharap lang sa computer, sa mga laptop. Yung mata ko how many years na, 3 years nang ganun yung mata ko, never ako nag-anti-rad. Yung mata ko, kahapon, napansin ko, nag-init siya. As in, sobrang init talaga niya. Tapos napapansin ko, parang iba na yung timpla ko. Ngayon, ang ginawa ko, nagsalamin ako. Ayun na nga. Doon ko na-discover na yung around yung mata ko na black, tapos yung around niya na may puti-puti, nakikita ko, puro ugat-ugat na ng dugo. As in, ang dami, nagre-red na talaga siya. So, naisipan ko, mukhang hindi ito makakapagtagal kung hindi ko pa siya ipapacheck. At ayun na nga, pumunta tayo sa EO. Wait, paparta. Ayan, ito yung box niya. Pumunta tayo sa EO. At alam nyo ba kung magkano to? Diyos ko, na-stress ako kung magkano to. Ang binasis ko kasi is yung frame niya lang. Yung frame niya. Hindi ka naman nakalain na yung mapipili kong frame na babagay sa akin, yun yung pinakamahal. Kung alam ko lang, sana hindi ko kinuha. Pero kasi hindi ko kasi napansin kasi yung tag price niya dito doon. Ngayon, kala ko nasa 700 lang, ganun. Kasi yung nakuha kong shades ko sa Sunnies na pang formal lang, 800 yun. Ngayon ito, Diyos ko, nagulat ako. Ito na po, bagay ko kasi, ito na po, yung nasa isip ko ng bagay ko to. Grabe ko. Ngayon, nung kinuha na. Tapos, i-check na yung mata ko, chinek yung mata, chinek ang astigmatism na rin pala ako. Tapos, linagyan siya ng pinakamababang grado, pang support lang. Tapos, ayun, kapag naiinitan siya, nagiging black siya. Ngayon, bayaran na. 11K yung 11K yung frame na napili ko. Ngayon, nagtataka, bakit kay 11K ito? Sabi ko. Tapos sabi niya, new release po kasi sir. Wow! New release pala yung frame na nakuha ko. Tapos sabi niya, kinaganda pa, may 40% sale po pala kami sir. At ayun na nga, buti na lang nagkaroon sila ng 40% sale. At may another payment ng extra lenses. At ayun, naging 8.7 na lang ang binayaran natin. At ayun ang history kung bakit ako naka-eyeglasses ngayon. And huwag na natin patagalin to kasi marami pa akong gagawin kahit Sabado ngayon. So yun. So paano ba yan? See you sa next vlog.